mga naghahanap ng kalutasan sa kanilang problema, sakit, karamdaman, walang katahimikan, walang kapayapaan. Makinig sa aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng liwanag tungo sa maganda at buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa programa Tingin sa Itaas, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 5 hanggang 6 ng umaga dito sa FB Live. Tingin sa Itaas. Okay, magandang umaga po sa ating pong lahat dyan. Isa naman pinagpalang araw, mga kapatid ng Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Salubungin natin ang banal na presensya ng Diyos. Let us welcome the Holy Spirit. Good morning, Pilipinas! Halina simula ng araw. Glory to God! Hallelujah! Let us welcome Jesus! Hallelujah! Simulang pasalamatan siya. Good morning kila Sister Joy sa Pigaw, kila Ate Roxana Nunez, magandang umaga. Kila Sister Ana Meldesago, nandiyan na Trias Cavite, pinagpalang umaga. Kay Ate Jessica Rictao, good morning. Kay Ate Sharon Divina Gracia ng Zamboanga City, kay Bernadette Ramos, hallelujah, good morning, we are blessed, At kay Sister Mariana Nathan ng Barangay Tabula, good morning. Kay Ate Carol Herrera ng Muñoz Nueva Ecija, kay Ate Jo Akay ng San Jose Occidental Mindoro, pinagpalang umaga po sa ating mula dyan. Come on church, come on people. Nalilito tuloy ako magsalita. Akala ko nasa church ako. Okay, hallelujah. Salubungan natin ng Panginoon. Salubungin natin. Magpasalamat po tayo. Tayo po ay ginising ng Panginoon. Good morning kay Sister Martes Kasugan ng Naik Cavite. At hallelujah kay Brother Arnold Romero, sa mga kapatid ko natin kay Pastor Abraham Kalika ng Santa Maria Bulacan. Good morning. Isa na naman nag-uumapoy na umaga. Tingin sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Glory to God! Buhay sa puso mo, mapagkailanman. Tingin sa itaas, ang tanging mong buwing gabay. Tinignan mo lang. Ay, good morning kay Sister Julie Montes ng Barangay Parang Mangga, San Jose City, Nueva Ecija. Kay Sister Martes Diego ng Barangay ng Bangkag, San Burgos, Lubao. Hallelujah! Ibigay po natin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa Diyos at tayo po ibinigyan ng pagkakataong gumising. Hallelujah! At tayo ay sinasamahan ng Diyos na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagalakan sa ating mga buhay. Good morning, Brother Israel Zapatero ng San Francisco, Llanera, Nueva Ecija. Okay, Brother JP Gaspillo, good morning. Binabati ko kayo dyan sa mga taga Las Piñas, Metro Manila. Tingin sa Itaas. Good morning po sa inyong lahat dyan. Pinagpala ang araw na ito. Hallelujah. Good morning kay Pastora Maria Asunción Chongson. Good morning kay Ayesha Kojima. Good morning mga kapatid. Hallelujah. Bumangon po tayo na isang masiglaw upang manimot ng mana. Sa puso mo, mapagkailanman. Tingin sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Grabe itong ating pagkausapan ng ating morning sharing sa umagang ito. Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita. Isa na naman nag-aalab na salita ng Panginoon, nag-uumapoy sa ating mga puso ang pangunguhan ng mana, ang salita ng Diyos. Kumusta po ang inyong mga pagtulog? Kumusta ang ating pamamahinga? Na sa araw na ito tayo ay umaasa na tayo ay pagpapalain ng Panginoon sa bawat salitang ating naririnig. Sa puso mo, mapagkailanman. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. Good morning, Sister Grace Bucalon ng San Francisco, Llanera. Glory to Jesus. Hallelujah.
Okay, sa ilang sandali na lamang po tayo po ay mananalangin at magpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa napakagandang umagang ibinigay sa atin, napakagandang pag-asa na sa araw-araw ay ating pong nakikita mga kapatid. Ako po sana ay mananawagan doon po sa mga kapatid po natin na nakakatanggap po ng kasagutan sa ating po Panginoon Diyos. Sabi nga po ng ibang pastor, bakit hindi mo interviewin? Ayaw naman lumabas eh. Pwede po bang mag-comment po kayo para sa kapurihan po ng Panginoon? Pag kayo po yung nag-share ng inyong pong karanasan dito po sa ating mga programa pong ginagawa araw-araw, ito po ay malaki ang maitutulong po doon sa mga tagapakinig po natin na may mababasa po silang mga comment ng testimony. Huwag niyo pong isipin na mabilis pong dumadaan. Pwede naman pong balik-balikan yung mga comment. Yung mga tao pong pinagaling ng Panginoon sa kanilang mga sakit karamdaman. Tayo po ay naririto para po magparangal sa Diyos. Hallelujah. Sapat ang kanyang kabutihan sa hirap na nararanasan. Okay, tayo po ay mananalangin. Hallelujah, glory to God. Aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Sa umagang ito ay punong-puno po kami ng pasasalamat sapagkat binigyan mo na naman kami ng pagkakataong mabuhay sa araw na ito. Binigyan mo kami, Panginoon, ng pag-asa sa araw na ito sapagkat ang iyong salita, Panginoon, araw-araw na aming natatanggap ay isang salita na puno ng pag-asa. Hallelujah, puno ng kalakasan dahil ito'y salitang makapangyarihan na nagbumula po sa inyo. Patuloy mo pong siyasatin ng aming mga puso, ang aming mga kaisipan, dakilang Diyos na makapangyarihan. Patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming kasalanan nagagawa laban sa inyo, sa lahat ng aming karumihan, Panginoon, inisip, sinalita, ginawa, Panginoon, at mga bagay na sinadya man ito o hindi, Panginoon. Humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkakamali at sa pagkakataong ito, dakilang Diyos na makapangyarihan, ay tatanggapin namin ang masaganang biyaya po na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. At dumadalangin po kami ng iyong patnubay, gabay sa araw na ito, sa aming mga trabaho, sa aming mga gagawin, sa aming pamilya, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Lahat po ng ito ay pinagkakatiwala po namin, Panginoon, sa iyo pong makapangyarihang kamay. Hallelujah, glory to God. At inaasahan po namin ang iyong dakilang pagkilos, ang iyong mayamang salita, ang siyang pumupuno sa aming mga kakulangan, Panginoon. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. Dito po kami kumukuha ng lakas, Panginoon. Dito po kami humuhugot ng pag-asa sa iyo pong mga banal na salita, dakilang Diyos na makapangyarihan. Huwag niyo po kami pababayaan. Ingatan po ninyo, Panginoon, ang mga magtatrabaho. Ingatan po ninyo yung mga bata, Panginoon. Lalo po ngayon na nagpapalit ang panahon ng klima, Panginoon. Ang mga sakit karamdaman na ito ay walang puwang sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. At sa mga nagigipit, Panginoon, meron kang solusyon sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang salita, dakilang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, glory, glory to God. Hallelujah, pinagkakatiwala namin ang aming bansa, Panginoon, sa iyong makapangyarihang kamay. Patuloy namin itong ibinibigay sa iyo, O Diyos, ang mga pastor na naririto, Panginoon, na nangangaral ng iyong mga salita sa iba't ibang dako ng buong mundo, Panginoon, ay iyong gabayan. I-anoint mo sila ng iyong banal na espiritu ng kapangyarihan upang maunawaan ng maraming tao ang iyong mga banal na salita at maranasan namin, Panginoon, na dakila mo at banal na pagkilos sa aming pong mga buhay. Hallelujah, purihin ka, Ama, purihin ka sa iyong kabutihan, purihin ka sa iyong kadakilaan. Huwag mo po kami pababayaan at patuloy namin pagkakatiwala ang aming buhay araw-araw. Hindi kami magsasawang magpasalamat sapagkat nararanasan namin, Panginoon, ang iyong dakilang pagkilos, nararanasan namin ang iyong dakilang gabay. Hallelujah, marami pong salamat, Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin, sa iyo ang papuri, sa iyo ang karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa itaas ang tanging mong gawing gabay, tinig na mula sa iyo. Hallelujah, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at pahabol na pagbati po kay Brother Warner Alimurong ng Santa Cruz, Zambales at kay Anit Buen ng Santa Cruz, Zambales. Marami pong salamat kay Sister Shirley Rosena. Isa na namang mainit na pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Good morning sa inyo pong lahat dyan sa mga umahabol po. Glory to Jesus, glory to God. Itaas natin ang pangalan ni Kristo sa ating mga buhay na sa umaga pa lang punong-puno po tayo ng pag-asa sa bawat salitang ating naririnig, mga kapatid sa Panginoon. At kumagabay sa atin, tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos.
Okay, magandang araw po muli. Hallelujah. Good morning, Pastora G. Orcales. Hallelujah. At kay Brother Sam Soto and family, maraming pong salamat. Okay, magpapasimula na po tayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Mamaya po na po natin pagpatuloy mga pagbati sa ating mga kapatid na walang sawang sumusubaybay at patuloy na nag-aabang ng mga salita ng Panginoon, sapagkat ito po ay isang malaking tulong po sa ating spiritual na pamumuhay, yung magkaroon po tayo ng kahit papaano ay naunawaan po natin ang konting pag-asa. Hindi lang konting pag-asa, expect greater things palagi sa salita po ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Kahit po gaano tayo kaabala sa mga trabaho, pinaghahandaan po natin ang umaga sa ating mga pagpasok, sa pagluluto, at may mga trabaho yung ating mga kaasawa, mga pamilya, no? Sino man na nagtatrabaho, mas importante pa rin po, mga kapatid, na unahin po natin ang salita ng Panginoon Diyos, sapagkat ito po ang ating magiging tanglaw ng ating mga buhay. Dito po sa pagkakataong ito, ang ating pong pag-uusapan ay ang buhay ni Ruth. Hallelujah, glory to God. Napakaganda pong istorya ng kasaysayan sa Old Testament, ang buhay ni Ruth, na meron pong kaugnayan sa ating mga buhay sa kasalukuyang panahon na ating pong ginagalawan. Tandaan po natin, ito po ay isang matinding paghahanda at kung paano ang Diyos ay kumikilos sa mga taong nagigipit, ang Diyos ay kumikilos sa mga taong nangangailangan, ang Diyos ay sumasagot sa mga panalangin ng mga totoong taong tumatawag at nagpaparangal po sa kanyang banal na pangalan, mga kapatid sa Panginoon. At sa oras na ito, babasahin ko na po sa inyo ang talata po ng Biblia. Magsisimula po muna ako, medyo may kahabaan po ito ng konti, pero kukuha lamang po tayo ng konting background bago po natin pag-usapan po ang pinakang tema po ng ating po mga pag-aaral sa umagang ito. Babasahin ko po muna sa unang aklat po ng Ruth, chapter 1, At nangyari ng mga araw na ang mga hukom ang namumuno, nagkaroon ng taggutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Juda ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab, siya at ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay si Elimelech, at ang kanyang asawa ay si Noemi, at ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay si Malon at si Chilion. Sila ay mga Efrateo mula sa Bethlehem ng Juda. Sila'y pumunta sa lupain ng Moab at nananatili roon. Ngunit si Elimelech na asawa ni Noemi ay namatay, at si Noemi ay naiwang kasama ang kanyang dalawang anak. Sila'y nag-asawa ng mga babae mula sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpa at ang ikalawa ay Ruth. Sila'y nanirahan doon ng may 10 taon. At kapwa namatay sina Malon at Chilion, kaya't ang babae ay naiwan ng kanyang dalawang anak at ng kanyang asawa, at na magkagayon sila at ang kanyang dalawang manugang ay nagsimulang bumalik mula sa lupain ng Moab, sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalo ng Panginoon ang kanyang bayan at binigyan sila ng pagkain. Ang Diyos po ang magpala sa mayamang salita. Ito po ay isang matagal na kasaysayan at kwento ng buhay ng isang taong labas po mula sa lipi ng Israel, at ang pinapangalan ng Ruth. Si Noemi at si Elimelech ay umalis at dumating ang taggutom dito po sa Bethlehem. At marami po tayong aral at iba't ibang aral ang makikita po natin dito po sa ating pong pinag-uusapan sa aklat po ng Ruth. Hallelujah! At tayo po nasa isang matandang kwento, subalit punong-puno po ito ng ika-nga po ay pag-asa, at dito natin makikita kung paano po ang Diyos ay gumagalaw, kung paano ang Diyos ay kumikilos sa mga tao po, kahit pa anong panahon yan, sapagkat sabi ko nga po sa inyo, hindi ako magsasawa, ulit-ulitin ko, ang Diyos ay hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailan pa man. Ibigay po natin lahat ng papuri at pasasalamat sa dakilang Diyos ng makapangyarihan, mga kapatid. Ang istorya po ito ay the story of Ruth, the story of redemption. Isa pong kwento ng kasaysayan kung paano ang Diyos ay nagliligtas sa mga tao, kung paano ang Diyos ay napapakita na wala po talagang mahirap kapag ang isang tao ay tumatawag po sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Bibigyan po natin ng dahilan kung paano po si Ruth ay napasama, nung sila po ay napunta po pabalik sa Bethlehem. Ito po ang kwento pa. Tutuloy po natin sa verse 15. Nung dumating nga po ang taggutom sa Bethlehem ng ibang bayan, si Noemi at si Elimelech kasama kanyang dalawang anak na lalaki at ng ibang bayan, at pumunta doon sa Moab. Pero nung sila po ay umalis, mga kapatid, sa Israel, sa Bethlehem, sila po ay maraming dalang kayamanan o dalang panggastos, maraming pera. Dumating sa panahon na sila ay natakot na baka sila ay magutom. So, nang ibang bayan sila.
Ito po ang minsan problemang nakikita ko po mga kapatid. Dito pa lang sa pasimula, meron na po akong nakitang problema. Minsan mga kapatid tayo, kapag hindi mo alam na pinili ka ng Panginoon, kapag hindi mo alam na tinawag ka ng Panginoon at hindi mo naintindihan ang salita ng Panginoon, pag dumarating sa atin ang panahon ng krisis, ang katwiran palagi natin ay umalis at lisanin ang isang lugar at pumunta at mga ibang bayan. Baka sakaling doon tayo, ika nga ay mag-alaswerte na tinatawag mga kapatid. So nakakalungkot po itong sitwasyon po ito. Ulitin ko, maraming aral na makukuha po dito at isa po ito sa aking mga sinasabi sa inyo. Nakalimutan ni Elimelech at ni Noemi na ang Israel ay pinangakuan ng Diyos nung sila'y inilabas sa bansang Ehipto. Ang pangako ng Panginoon Diyos kila Moises at sa kanyang bayan, dadalhin ko kayo sa isang lupain na masagana, dinadaluyan ng milk and honey. Ito po ang problema mga kapatid. Mukha yatang sa attitude na pinakita ni Noemi at Elimelech ay nakalimutan nila ang pangako po ng Diyos. Nakalimutan nila na ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago. Sa araw-araw po ng buhay natin mga kapatid sa Panginoon na umaasa sa matindi pong pagkilos ng Panginoon. Kung totoo po tayo nananampalataya sa Panginoon Diyos, anuman yung pagsubok na darating po sa atin, hindi po natin dapat ito basta-basta tinatalikuran at baka sakali kung hindi man po magkakamali ay baka maging disaster ang mangyayaring buhay na kakaharapin po natin. Kapag ang Diyos ay hindi po natin naririnig, nalisanin ng isang lugar o pinapupunta tayo sa isang lugar, huwag po tayong pupunta at baka tayo ay mapahamak at magkaroon ng buhay na kapahamakan, mga kapatid sa Panginoon. Ang nangyari kila Elimelech at Noemi, nung sila'y umalis sa lupain ng Bethlehem para lisanin ito dahil tagutom, dahil natatakot silang maghirap. Sabi nga po nito, at nung nangyari nga po, nung namatay si Elimelech, naghirap uli sila doon, sila Noemi, naubos ang lahat, nakapag-asawa yung kanyang mga anak at napangasawa nga po ng mga anak ni Noemi, si Ruth at saka si Orpa. At dumating uli ang panahon, nung nabalo na si Noemi, namatay din yung kanyang mga anak. So wala na siyang choice, wala nang lalaki sa pamilya. Naisipan ni Noemi na bumalik nung mabalitaan niya. Kasi meron po tayong binasa kanina, nung mabalitaan niya na muling pinagpala at kinalinga ng Diyos ang Bethlehem o yung lugar na kanilang pinanggalingan, nag-decide uli si Noemi na bumalik. Nako mga kapatid, marami pong ganitong Kristiyano. Ito pong binabasa po natin at ating pong pinag-aaralan ay larawan ng mga Kristiyano sa ating pong mga kapanahunan. Tandaan po natin na ang Biblia ay ito po ay gabay. Ang Biblia po mga kapatid natin pong binabasa ay nagbibigay ng liwanag sa ating buhay espiritual upang maunawaan natin kung ano po yung ating mga kalagayan. At ipinapakita po rito ang isang klase ng mananampalataya na nawalan ng pag-asa, dumating ang pagsubok, umalis doon sa lugar na para bang wala na ang Diyos sa Israel. Tandaan po natin, ang pangako po ng Panginoon Diyos ay kakalingain niya ang kanyang bayan hanggang ang mundo ay mundo, from everlasting to everlasting ang pangako. Ang problema nitong mag-asawang ito ay nakalimutan nila ang salita, dala nila ang kayamanan nung sila'y umalis dahil baka sakali magninegosyo o maghahanap buhay sa ibang bayan, subalit silang lahat ay pawang nangabigo. At dumating ang pagkakataon, namatay na nga po si Elimelech, namatay ang dalawang anak ni Noemi at sila po ay nagpasyang bumalik kasama ang dalawang manugang. Subalit sa daan pa lamang, nagpasya si Noemi na pabalikin ang kanyang mga manugang at wag nang isama sa Bethlehem. Dahil nung mabalitaan nga ni Noemi na muling sumasagana, uulitin ko, ang Bethlehem dahil kinakalinga ng Panginoon Diyos nung panahon na ito, naisipan ni Noemi bumalik uli kasi nga sumasagana naman yung lugar. Mamaya ipapaunawa ko po kung bakit po nagkaganito po ang kasaysayang ito sa buhay po ni Noemi. Lahat ng bagay, uulitin ko mga kapatid, lahat ng bagay ay under the plan of God. May mga plano ang Diyos na minsan sa buhay po natin ay hindi po natin ito nauunawaan. May plano ang Diyos minsan sa atin na mahirap pong intindihin. Kaya po sa ating pong pag-aaral, wala po tayong ibang gagawin kundi magpapatuloy lamang po tayo ng pag-aaral po ng salita po ng Panginoon Diyos. Hallelujah! Along the way, nung sila'y naglalakbay pabalik, kinausap ni Noemi ang kanyang mga manugang na si Ruth at si Orpa. At kinakiusapang bumalik. Si Orpa ay bumalik. Bumalik si Orpa. Nagpaalam, pagkatapos sumalik kay Noemi ay
alam. Ito po ang kanyang kwento. Mahaba po ito pag binasa po natin. Ako na lamang po magsasabi, basahin na lamang po ninyo mabuti ang buong kasaysayan ni Ruth kung paano ipinakita rito ang dakila at makapangyarihang pagkilos ng Panginoon Diyos at na po pwede pong yung nangyari kay Ruth ay pwede ring mangyari po sa ating lahat. Mga kapatid ko, okay, nung mabalitaan ni Noemi na ang katapatan ng Diyos, nabalitaan niya na muling sumasagana ang lupain, nagdesisyon siya na bumalik doon sa lugar. Kasama niya si Orpa at si Ruth. Nung sinabihan niya, si Orpa ay nagdesisyon humalik sa kanyang biyanan at iniwan na si Ruth at saka si Noemi. Sa verse 15 ng chapter 1, makikita po natin dito, sinabi niya, tingnan mo ang iyong bilas ay bumalik na, sabi ni Noemi, sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos. Sumunod ka na sa iyong bilas sapagat ang Moabita po ay hindi po kasama sa mga lugar na kakalingain po ng Diyos, isang bayan na kaaway din po ng Diyos o kalaban po ng Panginoon. Pero sa totoo lamang po, ito po ay isang lahi. Ang mga Moabita po, at Amonita, baka po hindi niyo po alam na ito po ay mga anak po ni Lot. Lahi po ito ni Lot ang mga Moabita at mga Amonita. At ito ay nawala ng pagkilala sa Diyos at naging isa pong mga hindi mananampalatayang lahi. Baka hindi po nalalaman ng iba po. Ito po ay mangyari po yung sa Sodoma at Gomora. Hallelujah. Nung tumakas sila, natira na lamang ay yung 4, anak ni Lot, si Lot. Tapos yung asawa naging haliging asin. Tapos yung mga anak ni Lot ay ginaway nilasing siya at nagkaroon ng nilasing upang magkaroon ng pamilya. At dito po pinagmulan ang mga Moabita at mga Amonita na sumasamba po sa Diyos-Diyosang si Molek, mga kapatid. Saka na po natin pag-uusapan yung tungkol po sa mga Diyos-Diyosan ng mga Moabita. Pero dahil po may plano po ang Panginoon na minsan ang hirap intindihin, maliwanag po ang sabi ng Bible, huwag tayong makikipamatok sa mga hindi mananampalataya, etc. bla bla bla. Marami pa po. So hindi na po natin dadaanan ito. Dito muna tayo magpo-focus. Si Ruth ay isang Moabita at sinabihan ni Noemi na bumalik na. At ito po ang nangyari. Sabi ni Noemi, tingnan mo ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos at sumunod ka sa iyong bilas. Ngunit sinabi ni Ruth, hallelujah, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko ang pagsunod sa iyo kung saan ka pupunta. Hallelujah, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako titira. At doon maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. At ito ang pinakamatindi sa sinabi ni Ruth, ang iyong Diyos, hallelujah, ang siyang aking magiging Diyos. Glory to God. Kung saan ka mamamatay, ay doon ako mamamatay at doon ako ililibing. Ganun nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa at kahit iwalay ako ng kamatayan sa iyo. Glory to God. Dito po sa binanggit po ni Ruth, sabi nga po, dito sa pagkakabanggit po ni Ruth, mapapasana all ka na lang eh. Bakit po kanyo? Bihira po yung manugang na nagmamahal sa biyanan. Bihirang-bihira po yan, mga kapatid ko. Pero matindi po ito, Isipin po ninyo, pinababalik na pagkakataon na ni Ruth, dahil bankrupt na si Noemi, pagkakataon na ni Ruth na iwanan ng kanyang biyanan. Pero hindi po ganun ang ginawa po ni Ruth. Sabi ni Ruth, yung bilas, sabi ni Noemi kay Ruth, yung bilas mo, umuwi na, bumalik ka na rin, sumama ka na rin sa kanya. Pero iba ang paninindigan po ni Ruth. Hindi niya nakikita ko sabi niya, sasamaan ko yung biyanan ko, parang ganito yan, sasamaan ko yung biyanan ko kahit anong mangyari, kahit saan ka pumunta, doon ako pupunta, kung saan ka titira, doon ako titira. At kung ito yung maganda kay Ruth kung sino yung Diyos mo, yun ang aking magiging Diyos. Kung sino ang iyong bayan, yun ang aking magiging bayan. Kung saan ka maninirahan, doon ako maninirahan. Declaration. May binanggit dito si Ruth na deklarasyon na makapangyarihang salita. Kung sino ang Diyos mo, yun na rin ang magiging Diyos ko. Hallelujah! Ito po ay isang uri ng acceptance sa Diyos ni Noemi, sa Diyos ng Israel. Hindi natin alam kung bakit nabanggit ito ni Ruth. Siguro sa pag-uusap nila, dahil siya nagmanugang na ikukwento siguro ni Noemi ang patungkol sa Diyos ng Israel. Kung bakit sila napadpad sa lupain ng mga Moabita at kung bakit sila lumipat doon.
Marami po kasi itong mukha na po pwede pong kapulutan ng aral, pero ito po isang bahagi lamang. Nung sinabi ni Ruth, kung sino ang Diyos mo, yun na rin ang magiging Diyos ko. Hallelujah! At nung makita ni Noemi na desidido si Ruth na sumama sa kanya, isinama niya ito. Hallelujah! At ito po ang matindi. Dahil wala silang makakain, nakabalik sila, at kailangan nilang kumilos. Matanda na si Noemi pero si Ruth ay kumilos. Ito po yung maganda, mga kapatid. Hindi tumunganga si Ruth. Hindi nanood si Ruth sa sitwasyon ng kanyang biyanan kahit pa siya ay isang ekstranghero, kahit pa siya ay isang dayuhan sa lupain ng Bethlehem, kung saan naninirahan si Noemi noong unang panahon, sapagkat dekada, sabi nung lumipas ang 10 taon, namatay si Elimelech, at pagkatapos nakapag-asawa ang kanyang mga anak, tapos nangamatay, so wala nang maaasahan. Ubos na si Noemi. Kaya pagbalik ni Noemi doon sa lugar ng Bethlehem, at bumalik na nang makita ng mga kababayan nila, di ba ito si Noemi? Sabi ni Noemi doon sa verse 20, nung makita sila ng mga tao, hindi ba ito si Noemi? Sabi niya, huwag na ninyo akong tawaging Noemi. Tawagin niyo na lamang akong Mara, sapagkat pinakitunguhan ko ng may kapaitan ang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Dito na-realize ni Noemi yung kanilang naging aksyong mag-asawa, nawalan sila ng tiwala, kaya sabi niya, huwag niyo na akong tawaging Noemi. Tawagin niyo na ako ng Mara, nang ibig sabihin ay bitter. Na ang sabihin ay puro kapaitan ang dinanas sa buhay, kaya hindi na bagay sa kanya. Pero hindi po yun ang pag-uusapan po natin. Ito po yung resulta ng paglabas po nila sa Bethlehem, kung saan may pangako po ang Diyos. Kaya minsan-minsan po mahirap po talagang lumayo sa salita ng Panginoon, sapagkat pag tayo lumabas po sa pangako ng Panginoon, disaster po talaga po ang mangyayari, mga kapatid. Kaya dapat sa sitwasyon po natin bilang mananampalataya, mag-stick tayo sa pangako ng Diyos, panghawakan natin ang pangako ng Diyos, tumayo tayo sa salita ng Diyos, at tiyak na mapapabuti po tayo. Pag lumabas po tayo sa mga pangako ng Diyos, baka yung nangyari kila Noemi at Elimelech, mangyari din po sa atin. Marami na po kasi ang matigas ang ulo, marami na po talaga yung nahihirapan, marami na po talaga yung hindi po talaga sumusunod sa aral po ng salita ng Panginoon. At dito, ang maganda rito kay Ruth, kahit siya ay taga-ibang bayan, ang ginawa ni Ruth, ni Noemi, inutusan niya si Ruth, tinuruan niya ng gagawin, at pumunta siya sa lupain, sa kamag-anak ni Elimelech, sa lupain ni Boaz. At sinabi niya, sige, mamulot ka doon, pumunta ka doon, hallelujah. At nakita naman siya doon, sabi niya, nakita siya ni Boaz, nagtanong si Boaz sa kanyang mga tao, sino yung isang batang babae doon na naninimot ng mga uhay ng trigo, Sabi naman nung mga tao, si Ruth isang Moabita. Sabi ni Boaz, hayaan nyo na siya. Ito po yung maganda Kahit pa taga-ibang bayan, kahit pa taga-ibang lupain, hindi tiningnan ni Boaz kung ano ang sitwasyon, pwede niyang pagbawalan to. Unang-una, ito ay isang hindi lahi ng Israel. Hindi po isang Israelita, kundi isang dayuhan. Pero dahil nakakonect, ito yung maganda rito, dahil si Ruth ay nakakonect kay Noemi, at si Noemi ay nakakonect sa lahi ng Israel, at si Noemi ay malapit na kamag-anak ni Boaz, at pinsan ni Elimelech, hallelujah, pinabayaan ito ni Boaz. Minsan sa buhay po natin, tayong mga tao, mahilig tayong humusga sa kalagayan ng tao, mahilig tayong humatol sa kalagayan ng tao, mahilig natin pagmasdan, hindi natin to kalahi, hindi natin to kasama, ipaalisin natin. Dito po sa sitwasyon na ito, si Boaz, binigyan niya ng karapatan si Ruth na manimot po ng uhay mula sa mga nauhulog mula sa inaani, sapagkat dumating po ang panahon ng tag-ani, dumating muli ang kasaganaan, at nakita ito ni Noemi, kaya nga nagdesisyon siyang bumalik po dito. At nung siya'y namumulot na, hallelujah, naging mabuti si Boaz kay Ruth, hallelujah. O babasahin po natin mabuti po ito. Nung pong naninimot si Ruth ng mga uhay, nagalak si Boaz. Sigurado, nung nagtanong si Boaz kung sino si Ruth,
Naikwento ang tungkol sa kanilang karanasan at sabi ni Boaz habang namumulot si Ruth ng mga uhay, ay ganito, laglagan nyo pa siya, hayaan nyo siya, hallelujah, pabayaan nyo siya. Ibang klase talaga kapag ka nag-aalaga ng biyanan. Ibang klase talaga kapag ka nagmamahal ng kapwa. Ibang klase ka talaga. Yung power of declaration, babalikan ko, nagdeklara si Ruth kung sino ang Diyos mo, yun ang magiging Diyos ko. There is power in declaration, acknowledging the God of heaven, the God of Israel, tinanggap niya acceptance, nagpalit ng biglang pananampalataya si Ruth at sinabi niya kung sino ang Diyos ni Noemi, hallelujah, yun na rin ang kanyang magiging Diyos. At nang makita nga ito, nang magkagayon, sabi nga, itinanaw mo ang iyong panin sa bukid na inaanin at sumunod ka sa kanila. At inutusan ko na mga kabatanglan na huwag kanilang gagambalain. Kinausap ito ni Boaz. Alam niyo po ba yung favor? Nung malaman ni Boaz kung ano ang ginawa ni Ruth sa biyanan, pinabayaan niya, inutusan niya, hallelujah, ang mga tao niya na pabayaan siya manimot, laglagan pa, mula sa inaani maglaglag pa. Ano po ibig sabihin dito? Habang naninimot si Ruth, hindi na siya kinakailangan pang maghirap ng paninimot kasi kusang nalalaglag yung mga uhay, na kusang nalalaglag yung mga trigo, yung mga inaani niya na noong panahon na yun, ito po ay yung mga barley grass pa nga ito nung una. Yung mga barley po yung bananggit sa English na Bible, barley o mga trigo, may mga trigo doon. At kung ano pa, maraming pananim kasi. So banggitin lamang po natin ito. Habang naninimot si Ruth, may kusa pong nalalaglag ayon sa utos po ni Boaz. At pinabayaan po siya ng pinabayaan. Hallelujah. At nagsalita po si Ruth kay Boaz. Sabi niya, bakit niyo po ito ginagawa? Ito po ang sagot ni Boaz. Chapter 2, verse 11. Ngunit sinabi ni Boaz sa kanya, ipinalam sa akin ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan. Glory to God. Ano pa sabi niya dito? Mula sa pagkamatay ng iyong asawa at kung paanong iyong iniwan ang iyong ama at ang iyong ina at ang lupaing sinilangan mo, ikaw ay pumarito sa bayan na hindi mo nalalaman. Sumagot si gantihan nawa ng Panginoon. Sabi ni Boaz, gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa at bigyan kanya ng lubos na gantimpala ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ikaw ay nanganlong. Hallelujah! Ano yung declaration? Yung blessing ay binigay ni Boaz kay Ruth nang dahil sa iyong ginawa. Ang totoo, mayroon munang ginawa si Ruth. Declaration, ang Diyos ng Israel ay aking magiging Diyos. Ang iyong bayan ay aking magiging bayan. Pagtanggap ito sa panibagong kultura, pagtanggap ito nung idiniklara ito ni Ruth, tinalikuran niya yung kanyang pananampalatayang walang kaugnayan sa tunay na Diyos at tinanggap niya ang Diyos ng Israel. At dahil dito, nakasumpong si Ruth ng favor sa paningin ng ating Diyos na buhay. Kapag tayo ay nagdideklara ng pagkilala sa Diyos na makapangyarihan, to acknowledge God, kapag ina-acknowledge natin ang Diyos, ito po'y nakakabuti po sa atin. Sa kanilang kalagayang gipit na kalagayan, hindi nila alam kung paano sila magsisimula sapagkat ubos na ang kanilang kabuhayan. Pero hindi nanatili si Ruth na nakatayo, hindi siya tumingin sa kalagayan ng kanyang biyanan, yung dapat yung biyanan ang magtuturo sa kanya ng mga bagay-bagay. Ang sabi lang niya, pumunta ka lang doon sa bukid ni Boaz, sa pinsan ng aking asawa, at manguha ka doon. At ginawa nga ni Ruth ang ayon sa iniuutos ni Noemi sa kanya ng kanyang biyanan. Wala siyang nagawa. Hindi siya basta nanood. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, ang pananampalataya, kapag hindi natin hinakbangan, kapag hindi natin ginawa, wala po tayong mapapala. Ginawa ni Ruth ang lahat. Sumunod si Ruth sa instruction ng kanyang biyanan at napunta siya sa isang lugar. Lahat ng ito, kung pagmamasdan po natin ang ating pong pinag-aaralan, lahat ng ito ay inihanda na ng Diyos na makapangyarihan po sa ating pong mga buhay. Napakahalaga ng deklarasyon ng pagtanggap sa Panginoon. Kaya kung meron po mga tao na hindi pa talaga tinatanggap ang Panginoong Jesucristo ng totoo sa kanyang buhay, hindi po tayo makatatanggap ng anumang klase ng biyaya at pagpapala kung hindi natin kikilalanin ang Diyos na siya pong laging nagbibigay sa atin ng gabay araw-araw sa ating pong mga buhay.
Yung deklarasyon po ni Ruth, mga kapatid, ay isang pagkilala sa Diyos na dakila. Yung deklarasyon ni Ruth, mga kapatid, ay isang pagtanggap sa Diyos na makapangyarihan po. At hindi po ito isang birong salita na minsan binabaliwala po natin. Tandaan po ninyo, nung tinanggap ni Ruth ang Diyos ng Israel, nagsimulang kumilos ang Panginoon, dinala siya sa lupain ni Boaz, naninguha ng trigo, nanimot ng pagkain, at hindi lang yon, kusa nang nalalaglag ang mga pagpapala sa kanya nang dahil lang sa simple o maaaring sabihin natin simple, pero may dating sa Panginoon. Tandaan po natin, kapag tinatawag po natin palagi ang pangalan ng Panginoong Diyos, may ginagawa ang Diyos. Kapag ang pangalan ng Diyos ay kinuha natin yung atensyon, katulad ng mga bulag na pinag-aralan po natin, nung tinawag nila ang pansin ng Panginoon, hallelujah, nung sila'y nagsalita, Jesus, Son of David, nakupupukaw yung paningin ng ating Panginoong Diyos. Nung tumawag si Ruth sa Diyos ng Israel, napukaw ang pansin ng Diyos na buhay. Nung tinawag ni Ruth ang pangalan at idiniklara bilang pagtanggap sa Diyos na mga pangyarihan, maniwala po kayo, doon nagsimula ang himala sa buhay ni Ruth. Anong sabi nung makita yung paningin? Si Boaz po ay isang larawan, hallelujah, ng isa pong dakilang pagkilos ng Panginoong Diyos, glory to God, at nakita siya at nagalak siya dahil sa kanyang ginawa sa kanyang biyanan na kahit naghihirap ay hindi iniwan si Noemi ng ating pong pinag-uusapan na si Ruth. Hallelujah! Kaya sabi ni Boaz kay Ruth, gantihan ka nawa ng Panginoon. May power na naman yung salita. Hallelujah! At bigyan ka nawa ng Diyos ng gantimpala. Grabe, di po ba? Kapag po tayo ay gumagawa ng maayos sa ating Panginoon at kinikilala natin ang Diyos ng kalangitan, kinikilala natin sa ating buhay kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi na po mahirap yung ating mga hinahanap. Kusa na pong darating, mga kapatid, kusa na pong bumabagsak ang biyaya ng dahil una, kinilala ang Diyos. Pangalawa, yung kwentong ito ay hindi niya pinabayaan ng kanyang biyanan. At sabi ko nga po sa inyo, sana all ay ganito ang attitude ng mga anak ng mga manugang Pero hindi po yun ang pag-uusapan natin. May plano ang Diyos sa nangyari sa buhay ni Elimelech, pero may isa ding larawan doon na kung hindi sila umalis, hindi sana sila naghirap. Kasi minsan may mga Kristiyano, kapag ka nakakakita na ng problema, iniiwan na yung isang lugar na kung saan sila pinagpala ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Pag tayo po ay dumadaan sa iba't ibang klase ng pagsubok, huwag natin basta-basta na lamang tinatalikuran yung Diyos na gumawa ng himala kung saan ka pinagpapala. Kapag dinala ka ng Panginoon sa isang lugar, tumayo ka. Kapag ka alam mo na tinawag ka ng Panginoon, tumayo ka. Kahit paanong obstacle, kahit paanong pagsubok, tanda mo, hindi ka pababayaan ng Diyos na buhay. Hallelujah! Ito po yung nakakalungkot po sa ating kapanahon. Kapag ini-apply po natin itong binasa natin, kapag ini-apply natin sa buhay natin yung ating pinag-aaralan, mga kapatid, baka po hindi kayo maniniwala. Kapag ang isang Kristiyano ay umalis sa isang lugar na hindi naman sinasabi ng Diyos, iba po yung kaso ni Abraham. Yun po ay maliwanag na narinig niya ang tinig ng Panginoong Diyos para lisanin yung lugar dahil may plano ang Panginoon. Ito naman, umalis sila nang hindi sila pinapaalis. Sumubok ang Panginoon, dumating ang pagsubok sa Bethlehem, dumating ang pagsubok sa Juda, umalis sila. Kaya nung pagbalik, sabi ni Noemi, huwag niyo na akong tawagin Noemi, tawagin niyo na lang akong Mara na ibig sabihin ay bitter, ibig sabihin puro kapaitan na lang. Hallelujah. Hindi dapat tayo maging ganito. Hayaan po natin na ang Diyos ay kumilos po ng maayos sa ating mga buhay. Mararanasan natin kusang nalalaglag ang mga pagpapala, kusang dumarating ang mga biyaya. Kaya minsan nagtatang tayo, minsan aani tayo ng mga bagay na hindi natin pinaghirapan. Nagtanim ba si Ruth? Hindi. Ang binanggit lang niya, ang Diyos ng Israel ay aking magiging Diyos. Napakasarap tingnan po ang buhay ni Ruth. At hindi lamang po ito, mga kapatid. Yung favor, sabi na, nag-utos
si Boaz sa kanyang mga tauhan. Kapag ito po ini-apply natin sa makalangit na usapin, nag-utos ang Diyos sa kanyang mga anghel dahil kinilala mo siya, dahil tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung nangyaring kwento ito, background o larawan ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, mag-uutos din ang Diyos sa kanyang mga libu-libong anghel, maglaglag pa kayo ng mga pagpapala dahil kinikilala ako ng mga taong ito, hallelujah. Kapag ka ang Diyos ay kinikilala po natin at ini-apply po natin to sa buhay na makalangit, maniwala po kayo, ang Diyos na makapangyarihan ay nag-uutos sa kanyang mga anghel, magdala pa kayo ng blessing sa taong ito. Kaya kung tinanggap mo si Kristo, ipinagsisigawan mo si Kristo, ipinaglalaban mo si Kristo, ang Diyos ay gumagalaw, kumikilos at padadalang kanya ng mga biyayang hindi mo kayang taluin. Sabi nga ng Bible, siksik, liglig at umaapaw kapag ka ang Diyos ay kinilala nating makapangyarihan sa lahat. Napakatindi ng ginawa ni Ruth, mga kapatid. Ang problema po sa iba, hallelujah, ito po yung masakit na realidad. Pinag-aalukan mo na ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos, yung iba tumatanggi pa, lalo na po sa umaga. Ang kasaysayan ng mga Israelita sa pangunguha po ng mana, madilim pa'y nangunguha na po ng mana. Hallelujah. Madilim pa, grabe. Nakagising na at naninimot na ng mana ng salita ng Diyos at lalo silang pinagpapala at dinodoble ng Panginoon. Ay yung iba, hindi po ito mangyayari. Lagi po tayong nakatunganga kapag tayo ay wala pong ginagawa, mga kapatid. Ay pansinin niyo po yung magbilas. Anong ginawa ni Orpa? Umuwi, humalik sa biyanan, bahala na kayo, bumalik. Yung binalikan niya kung saan yung comfort zone niya, kung saan andun ang mga Diyos-Diyosan, pero si Ruth kakaiba, diniklara niya kung sino ang Diyos ng Israel, yun ang aking magiging Diyos. Kaya nga po ba na madalas natin marinig sa mga mangangaral, the God of Israel will be the God of the Philippines. Dapat ganun po ang ating magiging deklarasyon, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang Diyos ng Israel ay Diyos ng Pilipinas. Hallelujah! Dapat lagi din natin pinagsisigawan na ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng langit at lupa ay Diyos ng Pilipinas. Ang Diyos ni Noemi, ang Diyos ng Israel ay Diyos ng ating pamilya. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah, glory to God. Napakabuti po ng Panginoon Diyos kapag ito ay kinikilala po natin. At ito ang kadalasang nakakalimutan natin. Kapag may problema, nilalayasan natin ang problema. Kapag may problema, tumatalikod tayo sa problema. Kaya anong nangyayari? Another problem. Hallelujah. O tingnan ninyo, di ba? Iniwan ni Elimelech, iniwan ni Noemi yung kanilang bayan. Ay, ayaw namin maghirap dito kasi nagtagutom nga. Hallelujah. Umalis sila, nakalimutan nila ang pangako po ng Panginoon Diyos. Nung mabalitaan naman niya na pinagpala, muling kinalinga ng Diyos ang Israel, bumalik sila. Ay kung totoong maghihirap ang Bethlehem, di sana si Boaz umalis na rin. Mayaman din po si Boaz, mga kapatid, malawak ang lupain. Ay di sana nung naghirap ang Bethlehem, umalis na rin si Boaz. Hindi siya umalis. Bakit? Nanatili siya sa pangako ng Panginoon Diyos. Ito ang problema natin, mga kapatid. Ang pangako ng Diyos, huwag nating kalilimutan. Ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kapag may pangako po ang Diyos, huwag nating talikuran. Kapag nakakaranas po tayo ng mga problema, huwag po natin siyang tatalikuran. Naandyan ang kalinga ng Diyos na sabi nga nung binanggit ni Noemi, nung mabalitaan ni Noemi na kinalinga muli ng Diyos ang Bethlehem, sumagana. Ang pagsagana ay nasa pagkalinga ng Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kang lalabas sa kalinga ng Panginoon. Huwag kang lalabas sa kamay ng Panginoon. Huwag tayong lalabas sa salita ng Panginoon Diyos. Lagi tayong humawak sa pangako ng mga salita ng Panginoon Diyos sa ating pong mga buhay. Hallelujah!
Huwag nating hahayaang ninanakaw ng dyablo ang mga pagpapalang nararapat para sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Nakita nyo, nung makita ni Boaz si Ruth, napukaw yung kanyang paningin. Ganon din ang Diyos sa atin. Kapag tayo ay gumagawa, ina-acknowledge ang Diyos, kinikilala ang Diyos, tinatanggap ang Diyos bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, yung pagkalinga, yung pabor ay bumubuhos sa mga taong ipinagsisigawan si Kristo sa kanyang mga buhay. Ano po ba ang makikita po natin dito po sa ginawa ni Ruth? Tingnan ninyo po yung salita ni Boaz, gantihan ka nawa ng Panginoon, hallelujah, at bigyan ka ng gantimpala. Isa yun. Ano sabi ni Boaz? Dahil ikaw ay nanganlong sa ilalim ng pakpak ng Panginoon, hallelujah. Ay sabi po ba, di po ba sabi ng Psalms 91, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of His wings. Hallelujah! Andun ang pagkalinga kapag tayo ay tumatakbo, pag may problema tayo, tumakbo tayo sa Diyos ng Israel, ang Diyos ng kalangitan. Hallelujah, hindi lang yon. O di dumating na ang kainan, di po ba? Siyempre napagod, magbe-break time. Hallelujah, tingnan niyo po ang pabor na nakuha pa ni Ruth. Verse 14, sa oras ng pagkain ay sinabi ni Boaz sa kanya, hallelujah, tinawag siya ni Boaz, halika at kumain ka ng tinapay. Hallelujah! At hindi lang yon, pinaupo pa sa kanyang tabi. At binigyan pa siya ng special na pagkain ng isang landlord. At siya ay kumain at siya ay nabusog. Grabe, no? Sa ating pagsunod sa Panginoon, ang sabi ng Lord, halika, maupo ka sa aking kanan. At yun naman ang pangako ng Panginoon Diyos sa mga mananampalataya sa Kanya. Time will come, paupuin tayo. Hindi po ba sabi ng Psalms, paghahanda tayo ng mahabang dulang, hallelujah, kapag tayo nagtagumpay sa buhay na ito at makakasalo natin ang Panginoong Hesukristo. Ito'y pangako ng Diyos, hindi po ito pangako ng tao, mga kapatid. Time will come, ito po'y larawan ng ating pong future, mga kapatid. Pangatlong naranasan ni Ruth, hallelujah. Ikuha niyo pa siya ng mga bigkis. Noong una, nalalaglag lang. Sabi ni Boaz sa mga tauhan niya, maglaglag kayo. Pero pagdating sa verse 16, ihugot ninyo siya ng mga bigkis at iwan ninyo upang kanyang pulutin at huwag na siyang sawayin. Hallelujah! Ang isang taong pinagpala ng Panginoong Diyos, ang isang tao kapag pinabura ng Panginoong Diyos, walang pwedeng magnakaw, walang pwedeng umaga, walang pwedeng pumigil kapag ikaw ay nakita ng Panginoon dahil siya'y tinanggap mo ng buong buo sa iyong buhay. Noong una, pira-piraso, pero pagdating po dito sa verse 16, nako, bigkis na, glory to God! At ito ang utos ni Boaz, huwag ninyo siyang sasawayin. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid ko sa Panginoon? Ay, ibang klase. Ibang klase. Open our eyes, mga kapatid. Open our eyes, mga kapatid. Hallelujah. Huwag niyo siyang sasawayin. Ano ibig sabihin nun? Hanggat gusto ni Ruth na mamulot, manguha, hindi na pira-piraso, bigkis-bigkis, pabayaan ninyo siya. Grabe. Ibang klase talaga pag nagdideklara ka na si Jesus is our Lord of our life. Ibang klase talaga kapag nagsimula kang kumilala sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang Panginoong tagapagligtas, ililigtas ka niya sa kahirapan. Ibabangon ng mga may sakit karamdaman. Hallelujah! Ito yung kapangyarihan ng pagkilala at pagtanggap sa Diyos. Kaya ako po'y nagtataka kung minsan bakit parang namumulubi ang mga Kristiyano. Bakit? Mukha yatang hindi kinikilala ang Diyos sa ating mga buhay. Dapat alam natin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Hallelujah! Glory to God!
Aba, ibang klase to. Umaapaw na pagpapala, umaapaw na biyaya. Ha? Grabe, hindi na naninimot ng piraparasyo, kundi bigkis-bigkis. Sa buhay po natin, dapat dumaragas ang pagpapala. Hindi yung iba kanta lang, rumaragas ang pagpapala, pero nagsusulisit. Kumakanta ng umuulan ng pagpapala, pero mukha yatang tagtuyo. Huwag po kayong magagalit. Nung minsan lang, may tumawag po sa akin, nagsusulisit eh. Ang bira ka ako. Mayaman ang Diyos pero ang hawak sobre. Mukha yatang hindi kilala ang Diyos, mga kapatid. Natatawa tuloy ako, sabi ko, bakit hindi natin kailangang magmukhang pulubi, mga kapatid? Ang Diyos ay totoong mayaman. Siya'y gumagawa, ideklara mo, tanggapin mo na si Kristo ay Diyos ng iyong buhay. Doon marami kang himala. Anong makita ko yung buhay ni Ruth? Hindi po doon nagtatapos ang kwento ng buhay ni Ruth. At dumating ang panahon, to make the story short, mahaba po to hanggang chapter. Ay grabe, hanggang chapter 4 po ito. O 2 chapter pa lang po yung ating dinadaanan, pahapyaw-hapyaw. Kasi mahaba po to. And to make the story short, abutin po tayo ng time. Pag pinag-usapan po natin, baka 3 oras tayo hanggang 4 na oras o baka bukas pa tayo magtapos nito. Then to make the story short, gumawa ang Diyos ng kaparaanan, hindi lamang para mamulot, hindi lang para manimot ng biyaya, kundi para maging pagmamay-ari ng lahat ng biyaya. At tandaan po natin, ang kwento ni Ruth, isang Moabita, isang outsider, kinilala ng Diyos dahil sa pagtanggap niya sa Diyos ng Israel. Grabe, hindi lang yun. At to make the story short, sabi ko nga po, dumating ang time na pinakasalan ni Boaz si Ruth. Ang ibig sabihin, between Jesus and the church, nagkaroon ng wedding at lahat ng meron kay Boaz, nagkaroon si Ruth. Si Ruth na ang nagmamay-ari ng bukirin dahil pinakasalan ni Boaz. Hallelujah! At isang masayang kwento po ito na nagtapos sa maganda, magsimulang mapait. Tragedy ang sabi ng Bible dito, tragedy yung umpisa ng kwento ito, naghirap. Biro mo ang bungad ng chapter 1, taggutom kagad. Pero nagtapos ang aklat ni Ruth sa isang masagana at masaganang pamumuhay. Minsan ang buhay po natin kahit nahihirapan po tayo, kahit marami tayong problema pinagdadaanan, mga kapatid sa Panginoon, magtiwala po tayo at ideklara po natin na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay totoo po talagang kumikilos. Ang totoo, ang Diyos hindi yung puro awit tayo, umuulan ng pagpapala, pero hawak natin puro sobre. Pag may pangangailangan tayo, sobre. Pag may anniversary, sobre. Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Kapag ka mag-a-anniversary, sobre. Nagiging speechless tuloy ako dito eh. Paano? Nagtuturo na mayaman ang Diyos pag may pangangailangan, sobre. Mag-anniversary, sobre. Tapos ipangangalanda ka sa iba, ang dami naming handa dahil sa sobre. Huwag kayong magagalit, ha. Tayo, real talk lang tayo dito, mga kapatid. Kasi ang Diyos ang pinag-uusapan natin, hindi naman nagpapabaya ang Diyos. Bakit tayo ang Diyos yata ay sobre? Ayan, magpapasko na naman. Ika nga na iba, humanda na ang sobre. Ay nako, hindi po ako nagagalit. Nagsasabi lang ako ng totoo, mga kapatid. May Diyos tayo. Ang Diyos, tinan mo. Bakit ko po sinasabi yung sobre? Tingnan nyo nga po si Noemi Chirot. Nagsobre ba? Hindi naman nagsobre si Noemi Chirot. Gutom na sila. Pero ang ginawa nila, humakbang sila at sila'y nanampalataya sa Diyos
na may gagawin nung idineklara ni Ruth na ang Diyos ni Noemi, kanyang magiging Diyos, kumilos ang Diyos. Hallelujah. Glory to Jesus. Kapag tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, ang Diyos kumikilos, mga kapatid. Kapag ang Diyos na Israel, ang Diyos ng kalangitan, tinanggap natin, maniwala kayo, maraming himala. I love it! You guys are so great! O, yan ang totoo. God is so great. Dapat natin tanggapin na ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi pag tayo may pangangailangan kung saan-saan tayo nangangapa. Manatili ka sa kinatatayuan mo. Umilos ka, humakbang ka, ang pananampalataya, pagganahin mo ang pananampalataya, maniwala po kayo, maraming himala. O para po sa kaalaman po ng lahat, si Ruth po ay naging lola ni Kristo, ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Nagkaroon si Boaz ng anak, ng ganyang kaapo-apuhan, hanggang naging anak si Jesse. And then mula po doon, nagsunod-sunod na po ang kwento. Isa po si Ruth sa naging ninuno sa laman ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito katindi, ang ganda ng ending ng kwento ni Ruth, mga kapatid. Napakaganda po, mga kapatid ko. Sabi ko nga po sa inyo, pag pinagbulay-bulay natin, ma-encourage ka, mabe-bless ka. Ang Diyos ay hindi niya hinahayang magutom. Lahat ng tumatawag sa Panginoon, hindi niya pinapababayaang magutom. Ay nako, sana makita po natin to nawa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, makita po natin ang ganitong katinding pagkilos ng Diyos sa ating po mga buhay, mga kapatid. Huwag natin pababayaan at tayo po'y matuto magtiwala. Sabi nga, trust in the Lord with all our heart and lean not in our own understanding. In all our ways, acknowledge God. Hallelujah. Dapat nating maintindihan po ito. Hallelujah. Glory to Jesus. O sige, magpasalamat na po tayo sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Ng araw na ito ay punong-puno ng pag-asa, ha? Ang araw na ito, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos, hallelujah, ay punong-puno po ng kapurihan ng Panginoon. Itong salita, itong aklat na ito ay mayroon pong kaugnayan po sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Glory to Jesus. Magandang umaga pong muli po sa inyo lahat. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa isang aral, Panginoon, na naway nagdulot ng karunungan at kaalaman sa amin na magtiwala po lalo sa inyo, Panginoon. Ano man ang aming mga pinagdadaanan, Ikaw ay Diyos na laging gumagabay at umaalalay sa aming mga buhay. Ikaw yung Diyos ng Israel na hindi nakakalimot sa iyong mga pangako. Kung kami man ay pinadadamo sa pagsubok, bigyan mo po kami ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo kami ng talino upang mahakbangan namin ang mga aming pananampalataya, dakilang Diyos na makapangyarihan. Marami pong salamat sa araw na ito ng Martes, Panginoon. Hallelujah, glory to Jesus. Sa puso mo, mapagkailanman, tinig sa itaas ang Bigyan mo po kami, Panginoon, ng ganitong uri ng lakas ng loob. Na kahit sa krisis, lalo po ngayon, pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Ikaw ay hindi nagkukulang, Panginoon. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo lahat ng aking mga kapatid sa pananampalataya sa oras na ito, Panginoon. Maging ang aming bansa, O Diyos, ito'y lulukuban mo ng iyong kapangyarihan. Sa hirap na nararanasan. At kami ay babalutan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat at pinagkakatiwala ko po sa iyo lahat ng mga tatay, mga nanay na nagtatrabaho po ngayon. Araw-araw hindi po kami magsasawang magpasalamat, O Diyos, sa iyo po mga pag-iingat sa iyong mga piniling tao, sa iyong mga tinawag, sa iyong mga kinakalingang mga tao, sa mga special na pinanganak, Panginoon, sa pagiging born again. Maraming salamat, dakilang Diyos. Salitang buhay sa puso mo, mapagkailanman, tinig sa itaas. Sa iyo po, O Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay magtiwala sa Diyos. Tinig sa itaas.
Maraming salamat. Nakita po yung aking kaibigan. Good morning, Pastor Marlon Buan ng Caloocan City. Ang buhay sa puso mo Kay Sister Norma Bedford ng Melbourne, Australia. Magandang umaga po sa inyo pong lahat yan. Salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay araw-araw dito po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, na walang iba kundi ang Diyos ang itinataas. dahil siya'y tunay. Ate Lenny Soto ng Canada, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sa mga taga-Amerika, sa Taiwan, meron po palang mga nanonood. Hindi lang po si kay Sister Edeline Arosena, marami po palang nanonood from Taiwan. Salamat po sa inyo. Nakita ko sa comment section. Hallelujah. Tingin sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo magpakailanman. Tingin sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo magpakailanman. Ang Diyos ng kalangitan na ating pong ipinagsisigawan ay gumagawa ng himala sa ating mga buhay. Sa Diyos, tingin sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo magpakailanman. Tingin sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Dahil siya'y tingin sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo magpakailanman. Tinig sa itaas. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay ngayong araw na ito. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos at samahan kayo sa inyong mga trabaho. Na sa inyong pagtatrabaho, hindi lamang pubuti lang inyong nasisimot, kundi bigkis-bigkis na biyaya. Tayo po ay nasa programang Tinig sa Itaas. Okay, pasalamatan po natin ating po mga kapatid na nanonood sa Tennessee, America, sa USA. Ang mga McDonald family. Halina simula ng araw, sikat may dalang pag-asa. Buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroong Nais ko pong batiin din po itong kapatid po natin, si Sister Rose Asuncion, na nanonood po, Ellen Santiago, Bebot Ramos. Ano ba ito? Salita ang buhay sa puso mo magpakailanman. Rosemary Babilonia at ang House of David Ministries ng Lucena City. Magandang araw po sa inyo pong lahat dyan. Tinig na mula sa Diyos. Kila si Brother Jerry Oblera Ramos. Kila Sister Shirley Rolona Mosilla ng Australia. ID Orsino, magandang araw po sa inyo. Pinagpala kila Sister Lyra Kagalingan, Venus Aguinaldo, Bea Bilionar, Ayesha Kojima, Pasakit sa kalooban. Lolita Oblera Dionisio. Magandang araw po sa inyo pong lahat dyan. Good morning, good morning. Ibigay po natin ang papurit pasasalamat sa Diyos. Samahan kayo ng Panginoon sa inyong pong pagtatrabaho ngayong araw na ito. Dahil siya ay tapat at banal. Tingin sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo magpakailanman. Salamat po doon po sa taga South Cotabato. Tanging mong gawing gabay. Nawala lang po yung listahan ko, pero dahil may yung po yung nanonood from South Cotabato. Yung pong retired teacher din from South Cotabato. Sa itaas, Yung pong nanonood sa Davao City, marami pong salamat sa inyo pong lahat dyan. Yung mga late viewers, thank you po. sa puso mo magpakailanman. Tinig sa At subaybayan nyo po kami sa YouTube, ang Tinig sa Itaas. tinig na mula sa Diyos. Tinig sa Itaas. Siya'y tunay. La 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 la. Maraming salamat kayo kay Pastor William Iglesias na nakita kong dumaan.
Kay Sister Renalyn Nolasco ng Maribelas Bataan, marami pong salamat dyan. Kila Sister Alexis, glory to God be the highest glory. Samahan at gabayan tayo ng Diyos sa ating mga buhay sa araw-araw. Sa itaas At challenge ko po yung mga nakatanggap po ng himala. Maaari po bang kayo po ay maglagay ng inyong patotoo sa comment section para po may mabasa po yung ating po mga viewers. Sa itaas pagtawag niya ang pakinggan. Ibibigay po natin ang papuri ay sa Diyos, hindi po sa tao. Buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Paalam na po sa inyo mga kapatid. Ingatan kayo ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Samahan sa inyong mga trabaho. Samahan kayo ng Panginoon Diyos araw-araw dito po sa ating programang Tinig sa Itaas. God bless po sa inyong lahat. Ang tanging